Naging sentro ng atensyon ngayon ng TNT tropang 5G at ang Rain or Shine Elasto Painters. Di dahil sa magandang laban, kundi dahil sa isang insidente kung saan nagsuntukan itong si Glenn Cobuntin ng TNT at ang Rain or Shine import na si Jalen Johnson. To be honest mga paps, pinanood ko ang laban na ito dahil gusto kong makita ang debut game ni Bol Bol. Pero hindi ko na-expect na mag-enjoy ako sa laban na ito. From the start pa lang pisikala na talaga sila at very entertaining talaga. Dahil kung merong Bol Bol na inaabangan sa TNT, ay meron namang entertaining na import ang Rain or Shine na si Jalen Johnson na nagsishimi pa kapag tumitira. At gaya nga ng sinabi ko, ang game na to ay pisikalan talaga from the start. Pero sa natitirang 6 na minuto ng 4th quarter ay dito na nagkaroon ng tensyon sa pagitan ni Glenn Cobuntin at ni Jalen Johnson sa kanilang pag-aagawan ng pwesto sa ilalim. Ang kanilang puwersahan at tulakan ay nauwi sa palitan ng suntok. At dahil nga sa nangyaring ito ay kumilos ang PBA. Agad pinatawan si Cobuntin ng 2 game suspension at may multang 70,000 pesos. Habang si Johnson naman ay nasuspinde ng isang laro at pinagmulta ng 50,000 pesos. Sa ngayon ay mukhang okay naman na ang 2 player na ito dahil nakita natin sa isang interview kay Jalen Johnson na humihingi siya ng paumanhin sa lahat lalo na sa PBA. At ayon naman kay Commissioner Willie Marshall, humingi na rin daw ng tawad itong si Glenn Cobuntin. Pero huli na lahat, kailangan talaga magbayad. Pero mga paps, alam naman natin na hindi ito ang unang pagkakataon na may ganitong insidente sa PBA, di ba? Kung babalikan natin, isa sa pinakatumatak na rambulan ay nangyari noong 2013 sa Cuneta Astrodome, kung saan sangkot dito sina Mark Pingris ng San Mig Coffee at Kelly Nabong ng Global Port. Pareho silang pinatawan noon ng 2 game suspension at may multang tig 60,000 pesos. Sa pagpapatuloy ng PBA Commissioner's Cup ay mukhang kailangan nating i-expect na magiging kontrolado na ang bawat laban dahil ang tunay na laban ay hindi sa suntukan kundi sa husay sa loob ng court.